Isang araw matapos magbitiw sa pwesto si DILG Undersecretary Rico Puno, muli siyang ipinagtanggol ni Pangulong Noynoy Aquino. Ayon sa Pangulo, wala raw masamang intensyon si Puno sa pagpunta nito sa opisina at condominium unit ni yumaong DILG Secretary Jesse Robredo. Ang Senado naman, pinag-aaralan pa kung aling komite ang dapat humawak sa investigasyon sa nagbitiw na Undersecretary. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, kanumpirma ni Pangulong Noynoy Aquino na inutusan nga niya itong si dating DILG Undersecretary Rico Puno na i-secure yung mga opisina ni yumaong DILG Secretary Jesse Robredo. Samantala yung Senado ay tuloy, si Senator Miriam Defensor Santiago tuloy daw yung gagawin niyang investigasyon sa Biyernes, kahit pa nga yung ilang mga senador ay kini-question kung tama ba na sa komite niya gawin yung investigasyon kay Puno. Mismong si Pangulong Noynoy Aquino na nagpaliwanag tungkol sa utos niya kay dating DILG Undersecretary Rico Puno na i-secure ang mga mahalagang dokumento sa opisina ni yumaong DILG Secretary Jesse Robredo. My understanding is, in-assume na niya na lahat ng offices pinapasecure ko. Understanding ko rin, itong si Superintendent Tanseco, nagpaalala rin sa kanya na nag-uwi ng mga papeles, dokumento si Secretary Robredo. Dagdag pa ng Pangulo, wala naman daw masamang intensyon ang nagbitiw na Undersecretary. Sinigurado na niya, sa akin pananaw, na ma-secure lahat ng pwede yung pinaglagyan nito mga documents. Hindi para kunin, hindi para tignan, pero siguraduhin na hindi mawala lahat itong mga dokumento sa yung posibilidad na iba't ibang mga tanggapan ni Secretary Robredo nakalagay. Pero sa isyu ng pagbili ng di umano'y overpriced rifles, hindi tahasan dinipensahan ng Pangulo si Puno. Ayon sa Pangulo, pinapasiyasat niya sa yumaong kalihim na si Robredo ang ukos sa tila maanumalyang pagbili ng mga rifle. Lahat daw na may kinalaman dito ay pinaiimbestigahan. Well, gusto ko ma-check yung buong proseso at gusto ko ma-check bakit na ganito ang resulta. So lahat ng involved doon, siyempre dadaan doon sa pagsisiyasat para malaman nga paano nangyari ito lalo ng sa Ripley. Nauna nang sinabi ng Pangulo na si PNP Chief Director General Nicanor Bartolome ang napipisil niyang pumalit kay Puno bilang Undersecretary for Peace and Order ng DILG. Pero tila nagbago na ang ihip ng hangin dahil ipapaubayan na lamang daw ng Pangulo kay incoming Secretary Mar Rojas ang pagpili ng kanyang mga Undersecretary. Wala pa rin daw kasiguraduhan kung may ibang trabaho sa gobyerno na naghihintay kay Puno. We stay quiet. Well, sa ngayon, it's under consideration pero wala pang firm. Samantala, pinag-aaralan pa raw ng Senado ang isinusulong na inquiry ni Senator Miriam Defensor Santiago patungkol kay Puno. Ayon kay Senate President Juan Ponce Enrile, kailangan raw busisiin ko ang Committee on Constitutional Amendments, Revision of Codes and Laws na pinamumuno ni Senator Santiago ang tamang komite para dito. Ayaw rin daw kasi nilang makasagasa sa function ng executive branch. Pinag-aaralan ng Rules Committee because walang resolution, walang speech, privilege speech, walang pending bill regarding that. Para naman kay Senator Jinggoy Estrada, nakabuti na rin daw sa Pangulo ang pagbitiw sa pwesto ni Puno. Makakabuti yan kay Pangulong Aquino para hindi na mag-isip at mabigyan ng karagdagan sakit ng ulo si Presidente Aquino. Sa Biyernes nakatakda ang Senate inquiry pero hindi pa sigurado kung dadalo si Puno. May imbitasyon ho sa inyong pumunta sa Senado? Nakabakasyon na ako at hindi ko alam kung saan napadala yung imbitasyon. So hindi kayo pupunta? Hindi ko pa nakikita yung imbitasyon. Pinagtatalunan ngayon sa Senado kung maaari sila magpadala ng subpoena sakaling hindi sumipot si Puno. Bukod kay Puno, pinapatawag din daw ni Senator Santiago sina Mrs. Leni Robredo, Executive Secretary Paquito Ochoa, Justice Secretary Leila de Lima, DNR Secretary Ramon Paje at Archbishop Emeritus Oscar Cruz. Jessica, sabi naman itong si Senate President Juan Ponce Enrile, hindi naman daw nila pipigilan yung gagawing investigasyon ni Senator Santiago sa Biyernes. Ang problema na nga lamang ay sa Biyernes kung hindi dumating itong si dating DILG Undersecretary Puno, magkakaproblema sila kung makakapag-issue ba yung committee ni Senator Santiago ng subpoena. Jessica? Okay, as of now, hindi pa natin alam. Kahit si Mrs. Robredo, hindi rin yata sisipot, Joseph, di ba? I think nagpasabi na siya at ang sinabi niya is that at this point, yung kanyang pamilya ay nagluluksa pa rin dun sa nangyari sa kanyang asawa. So nag-refrain na siya from attending the investigation on Friday. Okay, so as of now then, hindi na pinag-uusapan kung proper ba o nasa tamang lugar yung pagsubpina, kina Puno, etc.
Ang status ngayon sa Senate, no, according to our reporter also, si Jam Sisante, ay pinag-aaralan ng Senate Rules Committee yung naging aksyon itong si Senator Santiago. Ngayon, ang tanong nila doon is kung halimbawa, before Friday, magkaroon ng finding yung Senate Rules Committee na hindi proper yung gagawing investigasyon. Halimbawa, bukas no, maglabas yung ng findings yung Rules Committee, ay hindi naman sinabi ni Senator Enrile kung ano yung gagawin nila. But as standing ngayon is that they will allow Senator Santiago to continue with the scheduled investigation on Friday. Depende na rin kung halimbawa kung ano magiging findings ng Rules Committee, Jessica. Okay, and I also think kailangan i-clarify yung statement ni Presidente Aquino today, no, na bahala na raw si Secretary Mar Rojas na mag-appoint ng kanyang undersecretary. So what happens now to the previous announcement na incoming DILG undersecretary ang current hepe ng PNP na si General Bartolome? Parang baliwala na yan kasi dun sa interview kanina ay hindi na napag-usapan itong si Chief Bartolome, no? At ang gusto ng Pangulo ay bigyan ng free hand, so to speak, itong si Secretary Mar na pamunuan at maglagay ng kanyang tao dun sa DILG, Jessica. Okay, maraming salamat, Joseph Morong.